I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos tungkol po dito kay kay ex-NBI Director Santiago. So dahil dito mga bes, mayroon po siyang sinabi, no? So, bago natin basahin, alam po natin itong mga nakaraang buwan, no? Ay nag-file po siya ng irrevocable resignation sa Pangulo. Gawa nga nung mga naninira sa kanya. Kumbaga sinisiraan ng kanyang pagkatao, ayaw niya masira yung kanyang reputation. Kaya I think hindi niya nakayanan yung mga gano'n na paninira. Pero para sa akin dapat naging matapang siya, no? Nagiging kumbaga hindi niya na dapat pansinin, no, yung mga sinasabi ng mga kanyang mga sinuman ang naninira sa kanya, kasi nakadepende naman sa Pangulo ang kanyang posisyon kung tatanggalin o hindi. As long as maganda naman kanyang performance, ang Pangulo naman mga kababayan is mananatili ka talaga sa pwesto kasi masipag ka pero nakikita natin ito si ex-NBI Director Santiago, masipag ito mga bes. Oo, masipag ito nakita natin ang kanyang galaw, ang dami pong nagawa, no? Mga hindi ko alam kung ilang taon na siya dyan, no? More than a year, I think, correct me if I'm wrong. So, dahil dito mga bes, sa mga paninira sa kanya, sabi ko, nag-file siya ng irrevocable resignation sa Pangulo. Hindi naman po kaagad-agad na tinanggal ng Pangulo. Lumipas na ang mga ilang buwan, hindi pa siya umalis. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari, nagkaroon po ng interview itong mga nakaraang buwan. Sabi nga, kumusta po yung kanyang resignation. Sabi niya, as long as na hindi po siya tatanggalin ng Pangulo, hindi po siya magre-resign. Pero, nasa Pangulo na po yun. Yun ang sabi niya. Pero ngayon, ayan, nagkaroon po ng turnover ceremony ngayong araw, no? November 3, 2025. Kanya lang, mayroon siyang sinabi mga bes. Ito sabi dito mga kababayan, sabi niya, former NBI Director Jimmy Santiago I was forced to resign. What? Sabi po ng abogado, mga kababayan, yung source natin, hala, bakit ganun? Anyari? Basahin po natin mga bes Sabi dito mga kababayan, ayan former National Bureau of Investigation NBI Director Jaime Santiago revealed on Monday that he was compelled to step down from his post, saying he was forced to resign during the turnover ceremony to his successor. Diba? One day ago, mga kababayan, mayroon tayong video na may bagong NBI Director, pero OIC. Sabi po dito mga besa, NBI OIC Magno, attorney din yun. I think magkaibigan po yan, no? So, I think siya yata ang in-endorse niya, no? Para pumalit sa kanya. Tuloy, speaking without a prepared speech. What? Bakit naman ganyan? Santiago formally transferred command to NBI officer in charge, OIC attorney Angelito Lito DL P. Magno at the NBI headquarters. Sabi niya ganon. So, sabi pa dito mga bes, ayan. Sabi dito mga kababayan, Santiago who cited an orchestrated move to blacken my reputation in his resignation letter was more direct in his address to the Bureau of Personnel. Kaya nga mga bes, ayaw niya kasi masira yung reputation niya, kaya ayaw niya yung sinisiraan niya or may nasasabi sa kanyang performance, 'di ba?
siguro, maaring may mga tao na naiinggit sa kanya kasi maganda talagang performance niya para sa akin. Siyempre, dating judge yan eh. Prosecutor yan eh. Kaya alam niya. Ganun talaga. Minsan, sa ugali ng mga ibang Pilipino, hindi naman lahat, no? Nandoon yung iinggit eh. No? Nandoon yung inggit. Sa totoo lang. Kaya yung ginawa niya, sabi ko nga, nag-file ng resignation irrevocable pa kamo sa Pangulo. Pero hindi naman kaagad siya tinanggal. Di ba? Pero ito, ang sinabi niya. Kumbaga napilitan siya mag-step down. Sabi niya, yung aking effort mukhang kulang o hindi nagustuhan ng nakakarami. So I was forced to resign. Santiago divulged. What? Sino naman mga yun? Hindi kaya ang mga kasamahan niya? Ito, nagtatanong lang ako magbesa. He did not elaborate on the parties responsible for forcing his departure. Ay, grabe kayo. Minsan kasi hindi naiiwasan yung inggit eh. 'Di ba? So I hope ito si Magno ayusin niya yung trabaho niya. Dapat mas magaling sa kay NBI Director Santiago. Pero for me guys, no, sana naging matapang po siya. Hindi niya papansinin yung mga naninira sa kanya or kung sino man. Dapat ginaya niya si Pangulong Marcos Jr. Left and right yung naninira sa kanya. Pero guys matapang ang Pangulo, wala siyang pakialam. Siyempre para sa akin, ang dating who you? 'Di ba? Manigas ka na lang sa kapapanira. Yan ang gusto ko sa Pangulo, matapang eh. Dapat yun ang ginaya ni NBI Director Santiago, mga bes. Oo. 'Di ba? At hindi sana siya nag-file ng irrevocable resignation tuloy. Sabi niya po dito. Yan pa The former director then emotionally interested the agency to Magno, telling him, let us lead the Bureau objectively. Santiago recalled, sabi niya dito, Santiago recalled his deep connection to the agency as he disclosed, that he started as a record checker at the NBI when he was 19. What? Ay talaga? Galing naman. Ano sabi niya, record checker pala siya when he was 19 sa NBI. Tapos sabi niya pa dito, he left to become a police officer. What? So, ibig sabihin, dati pala siyang police officer, mga bes. So, talagang double pala ang kanyang kaalaman. Ay, wow, ngayon ko lang naalam ito, guys. He left to become a police officer, studied law, and served as a prosecutor and judge, sabi sa inyo retiring before being unexpectedly offered the NBI directorship. Wow! So, ibig sabihin, dati pala siyang police officer kasi umalis siya dahil nag-aaral siya ng lawyer, naging abogado. Tapos, hindi niya daw akalain, mga bes, 'di ba? Nung nag-retire siya bilang judge and prosecutor, ay unexpected inoffer sa kanya yung posisyon. Sensitive na posisyon at napakagandang posisyon yan, mga bes. Karangalan mo po yan, 'di ba? Sabi niya po dito I was 66 when I was appointed. I'm 67 now. I grabbed the opportunity to serve the citizenry through the NBI, he said. Sabi po dito, he expressed immense pride in the NBI by noting. He often told agents that their skills revealed those seen in James Bond movie. Woo! Wow, galing. Sa totoo lang, mga besa, marami po siyang nagawa. Maniwala kayo sa akin. Ibisitahin nyo yung NBI website at saka yung page. Nako, talaga. Oo, magaling. So far so good. Magaling itong NBI na ito. Sayang. Santiago stressed that he lead the Bureau objectively, saying he was willing to be unpopular, but right and even deemed ungrateful as long as he maintained integrity. Yun ang pinaka-the best.
'di ba? Pero you know, si si NBI Director Santiago, mga kababayan, ay talagang kilala na siya talaga. Oh, hindi lang unpopular, talagang popular siyang tao. Kasi sa kanyang gawa, no, sa kanyang trabaho, maganda yung performance niya actually. He claimed that he had open fought for the NBI against external forces, claiming an assistant director could attest to a time he fought for the Bureau's interest rather than simply submitting to pressure. What the heck? In his final message, Santiago urged Magno to maintain an objectivity, ano ba yan, nabubulol ako, objectively, hindi, mali. Sabi niya, in his final message, Santiago urged Magno to maintain an objective leadership standard, stressing the importance of institutional loyalty over personal feelings. Yes, tama siya. Kahit galit ako sa tao, kailangang ma-promote ito. Kahit kakampi ko, kahit paborito ko, kahit na kailangang kakastiguhin ko. That is all for the Bureau, he said. Yun ang pinaka-the best, guys. Ito, walang sinasanto ito. Tsaka isa pa, siya nga ang nagsundo kay Mr. TV sa Timor-Leste. In-escort niya pa uwi papuntang Pilipinas. Through Interpol yan, mga kababayan. Kumawari, bakit naman? 'Di ba? Oh. Ano yan eh, yung actually yung posisyon niya, dream niya kasi yan eh. Pangarap niya po yan. Kaya talaga namang ginirab niya nung tinawagan siya ng Pangulo. Pero sana naging matapang ka, sir. Hindi ka nang nagpadala. 'Di ba? Sa mga paninira sa iyo, ginaya mo sana si President. Matapang yan, tahimik pero matapang yan. Oh, hindi siya nag-aalintana sa mga left and right na paninira sa kanya kaysa magnanakaw, weak, lahat, si adik, si bangag. Pero Sir Santiago, si Mr. President, napakatapang, wala siyang pake. Dapat ganun ang ginawa niyo. 'Di ba? Oh, sabi nga ng Pangulo, bakit magre-resign ako? Hindi ko tipo yung taong iiwanan ng posisyon ko. Oh, 'di ba? Lalo't halal sa bagay, malaki naman pagkakaiba, guys. Si Pangulong Marcos Jr. kasi halal ng bayan eh. Si NBI director talagang in-appoint siya. Pero guys ako, I think ang Pangulo nakikita niya yung kanyang galing, no? So I hope mabigyan siya ng posisyon uli, mga bes. Sayang talaga. Bakit yung mga magagaling, bakit natatanggal sila? Tulad ni General Torre, nahinayang ako talaga doon, mga bes. Sa totoo lang, nahinayang ako. Si General Torre, napakagaling. Ang galing ng kanyang performance. Si NBI Director Santiago, magaling din. Bakit anyari? Sino ba mga sip-sip dyan? Ha? Sino ba? Huwag naman kayo ganun. Tinatanggal nyo eh. Yung mga magagaling nakakatulong sa Pangulo eh. So, I think NBI Director Santiago, mga kababayan, fit na fit siya magiging DOJ Secretary. Even, ma-appoint siya bilang, doon sa mga Associate Justice. 'Di ba? Sa Court of Appeals, pwede siya doon. Pwede nga siya magiging surgeon eh. Abogado yan eh. So, now I know na dating police officer pala. 'Di ba mga beswa? Well, congratulations sir sa yung ibig sabihin, maraming salamat sa kanyang naging performance, napakaganda ba, mga bes. Saludo ako dito kasi nasubaybayan ko ito. Hindi ko lang na-i-upload yung mga niya kasi si YouTube kasi masyadong masilan. But anyway, I hope mabigyan siya uli ng pwesto, guys. So, yun mga kababayan, ano po ang komento nyo? Good luck na lang kaya ex-NBI Director Santiago sa kanyang another journey sa kanyang buhay. I hope God will give him another chance and to have another position under the Marcos administration, mga kababayan. I hope talaga. Sayang eh. Even si General Torre ganun din. Sayang, nahinayang ako. So, thank you guys for watching. There's more. See you again on my next upload. Bye. And babush. God bless Philippines.